mensahe sa inyo ngayong gabi. Kahit simula, tayo po na Panginoon Diyos na nagbalag, upang may nagbalag. Narito po sa Panginoon upang mag-aral ng banal na salita. Tapos masanap po kami ang banal na Espiritu upang kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang aming maunawaan ang iyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya pinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, sa isip sa salita at sa gawa, at sa lahat ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Ito'y aming sa katalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ibahagi ko sa inyo ngayong gabi ay tungkol po sa tungkol po sa paano pinatatag ng ang ating pananampalataya. Sabi sa ating text na makikita sa atin sa Santiago, chapter 1, verse 3 to 4. Sa chapter 3, sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi dito, lahat po ay ating mapagdaanan ng pagtitiis at kailangan natin maging matatag para sa ating pananampalataya hanggang sa wakas. At sabi din dito sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi din sa Matthew 9:29, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Question, what are you expecting God to do in your life? Meron palang ganito, na ang Diyos ang nag-establish. Ang tawag dito ay the law of expectation. Nakukuha natin ang mga gusto nating makuha. Nagagawa natin ang mga gusto nating magawa. Nakikita natin ang mga gusto nating makita. Napupuntahan natin ang mga gusto nating puntahan. So, ibig sabihin tayo po ay maging malaya. We inevitably accomplish what we expect, what we are going to accomplish. In the Bible, there is this law called the law of faith. Tayo ay hindi natin kaya, pero pag sa Panginoon, kaya na ito. Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord para sa atin. Kung ikaw ay maniniwala. Hindi mo kaya mapagtagumpayan ang epekto ng iyong kabuhayan ng panahon ng pandemya. Pero si Lord, kaya niya yun para sa iyo.